So guys, I'll give you a little sneak peek kung paano inuumpisahan ni Kuya Puto ang araw niya. Nandito tayo sa headquarters ko. Ito yung mga alaga ko, yung mga alagad ko. Anyways, I am a Transformers collector, and you know what? We're gonna touch up on that a little bit more on later videos. Papakita ko sa inyo kung ano yung hobby ko. Okay? Because everybody needs a hobby. Everybody needs an outlet, diba? So mga ate, mga kuya, nandito na tayo ngayon sa Crunch Fitness. Nandun ako dati sa World Gym. Lumipat ako dito dahil mas bago siya, and the price was the same, plus mas malaki siya. So, 4 or 5 times a week depending sa schedule ko kung gaano ka busy. You know, I spend at least an hour and a half here just lifting weights, you know, doing a little bit of cardio para yung katawan natin hindi sumobrang katabaan. So, gito yung shows. So here, lagi kong dala-dala to. These are my my headphones. Ayan. And my trusty gym straps para yung kamay ko hindi masyadong sumasakit dahil kailangan natin ng power dyan. So, hindi ko alam kung I'm allowed to film inside, pero I'll try to sneak in a few clips so you guys see what it looks like. Okay, so let's go work. Let's go work. Let's go work. Let's go work. Today, driver sweet lover tayo. Merong client si Mrs. So I drove her, and naghihintay ako ngayon sa parking lot, parang limo driver because yun ang trabaho ko ngayon. So habang naghihintay tayo kay Mrs., magkwentuhan tayo. Dahil marami po nagtatanong kay Kuya Puto kung mahirap daw ba talaga ang buhay dito sa Canada. Yes, nakatikim po ako ng hirap sa buhay dito. Pero resulta po yun dahil meron po akong gustong marating sa buhay. Dito po sa Canada, lahat ng nagagawa, nakakain ng mga mayayaman, nagagawa rin at nakakain ng mga regular na tao. Pagkakaiba lang, the frequency of access. Okay. Sa mga mayayaman, they can do anything they want. They can go anywhere they want to go. They can eat whatever they want. It doesn't matter because they can afford it. Sa mga regular na tao po, maybe you have to wait. Maybe you have to save up. Pero you still have access to all of the things that they have access to, mga mayayaman. So, it all comes down to ano gusto yung gawin sa buhay ninyo, di ba? So, sa mga tao na mayroong pangarap sa buhay, sa mga tao na, you know, they wanna experience the nicer things in life. You know, gusto nila yung mga kotse, gusto nila yung mga bahay, gusto nila yung mga magagandang gamit, magagandang bakasyon, you know, all of those beautiful things. Magdudusa ka muna. Yun po ang totoo. Pero kung kayo po yung klase na tao na hindi po importante yung pera, because you know, there's people like that, you know, money's not important, you know, I will live on love. Well, you can survive also dahil marami pong programa dito sa Canada that's sponsored by the government that helps people who are how do you say, walang pangarap sa buhay. Okay, unfortunately, you know, there is a segment of society na ganun po. Either, you know, hindi po talaga nila kaya o ayaw nilang kayanin. And the one good thing about Canada is, you know, marami pong programa na naaalagaan yung mga taong ganun po, right? So, I guess what Kuya Puto is saying, nasa sa tao kung ano gusto niya sa buhay. So guys, ano ba definition ni Kuya Puto ng mahirap na buhay? Mahirap na buhay po sa akin yung lagi kayong kapos sa pera, or lagi kayong merong problema sa bahay, lagi kayong merong problema sa pamilya or sa trabaho, sa mga kaibigan. Yun po mahirap na buhay sa akin.
You know, you're constantly facing struggles. Hindi po natatapos. And whenever you face those struggles, napakahirap pong humanap ng solusyon. Yun po ang definition ng mahirap na buhay sa akin. Does that exist in Canada? Of course it does. You know, pero yung pong kahirapan sa buhay, kayo rin po gumagawa nun eh. Dahil kunyari talagang walang-wala kayo, then talagang mahirap ang magiging buhay ninyo dahil you won't have any options. On the flip side, yung mga taong nakakaangat, humihirap po ang buhay nila din. Kaya lang, sarili nilang kagagawan yun. Because mga tao po pag nakaangat dito sa Canada, lahat po umaangat din. So, in essence, yung buhay nila nagiging komplikado. Dahil they start taking on many things that they never had access to before. And now, they have more things to worry about. So, self-inflicted. Yung mga mayayaman, sasabihin nila, oh my God, ang laki ng mortgage payment ko. Oh my God, ang laki ng car payment ko. Yung mga insurance ko, ang dami kong babayaran. Yung mga overhead ko sa bahay, yung mga utilities, oh my God, gasta dito, gasta doon. Eh, sino ba gumawa ng mga problemang yun? Di ba ikaw? So, sabihin, oh, kailangan mag-double job, ang triple job ako. Dahil kailangan kong bayaran itong mga bayarin na hindi na nauubos. Eh, sino ba gumawa nun? So kahit po mayaman, pwede nilang gawing komplikado at mahirap yung buhay nila dito sa Canada sa mga ginawa nila. You know, dahil as you level up in life, sabi nga nila, more money, more problems, right? Totoo po yun. And unfortunately, din naman sa mga tao na wala, mahirap po talaga buhay nila dahil kahit simple, wala silang masyadong inaasikaso. They don't have access to the resources that people who are considered rich have access to. So, tiis-tiis lang. Sasabihin ng mga mahihirap, ay naku, wala akong pambayad ng rent. Ay naku, wala akong pambayad ng utilities. Ay naku, yung child support ko, wala akong maisustento sa mga anak ko. Ay naku, kailangan kong bayaran to. Ay naku, kailangan kong bayaran yan. You know, nothing but problems left and right. Pero, sino ba gumawa ng problemang yun? Ba't kayo nagdudusa? Bakit ang hirap ng buhay ninyo? Kayo rin ang gumawa yun, di ba? You know, gumawa kayo ng paraan. So, hindi kayo kumikilos. Hindi kayo gumawa ng paraan. Kaya nandiyan kayo ngayon. So, yeah, both extremes, guys. You know, either the rich or the poor, doesn't matter. Pareho din sila nagdudusa. Kaya lang po, pagkakaiba, yung mga meron, they have options to fix the problem that they may be facing like that because they have access to resources and access sa pera. Inamang pong mga unfortunate na medyo wala, magdudusa po talaga sila. So, dun po I guess manggagaling yung hirap sa buhay. So, overall, mahirap ba buhay sa Canada? Sa akin po, oo at hindi. Sa naging buhay ni Kuya Puto, madali po yung buhay. Pero nagdusa din ako, katulad ng sinabi ko at the beginning of this video, because gusto ko po may marating yung buhay ko. You know, kaya nagdusa muna ako ng konti. So at least later on in life, I can have access to options, diba? So nasa sa tao po talaga yun. So, mahirap ba buhay sa Canada, Kuya Puto? Nasa sa'yo yan. Okay? Porque madami kang pera doesn't mean hindi ka rin magdudusa. Porque wala kang pera doesn't mean na hindi ka magdudusa. Both extremes, there's a level of dusa na mararanasan ninyo, and a lot of it is self-inflicted. Canada will give you the platform, and it's up to you kung gusto nyo ng komplikadong buhay na mahirap or simpleng buhay na ayos lang pero parang kulang. Or you can live somewhere in the middle where it's happy. That's sa'yo po yan. But at the same time, you know, this life has got so much to offer. And habang buhay ang tao, habang buhay kayo, reach for the stars.
kahit medyo ma-complicate ng konti yung buhay ninyo, at least makaka-experience kayo ng life to the fullest. Hoy! What are you cooking? Adobo Pampanga style, Mia edition. How do you make adobo? Can you tell my friends on the camera how you make adobo? 6 seconds of vinegar, 7 seconds of sweet soy sauce, 4 seconds of regular soy sauce, ground black pepper, and garlic in a bay leaf. So ano gagawin mo dyan? Paano mo lulutuin? Prito ako yung potatoes. Is that what you're doing right now? The potatoes? Oo, opo. And then, anong pagkatapos ng potatoes? Prito ako yung manok. What? Prito ako yung manok andyan. So what did you put in that marinade? I just told you. Say it again. 6 seconds of vinegar, 7 seconds of sweet soy sauce, 5 seconds of regular soy sauce, 7 cloves of garlic, ground pepper, and a bay leaf. Galing ah. Nakakabilib, nakakabilib. The first time you made this, masarap. Opo, Daddy so likes good. it. Someone I know ate all of it before I can pack some for lunch. Yes, someone I know. I'm still getting this skirt. Oh, what shall I do again? What's great? Like I end up picking on one. Okay, go. So what's the difference of strumming in the circle and that on the circle? It's the wideness and openness of the sound. That little end part, I see. Yeah. So you want to do close to this.